Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Naku po, at hindi po ng mga binitawang salita ni VP Sara Duterte. Ha? Ewan ko. Grabe ho, sinabi niya, tinawag ng scammer. Naka! Scammer daw si Marcos. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ay, naku. Alam mo, tayo, alam na natin yan. Obvious naman diba? Yung mga pangako, yung mga sinasabi, at iba yung ginagawa. Ganyan po yung mga hindi ko lahat ng networker, ha? Yung mga scammer yung mga investment, yung mga networker, diba, ganyan, yung sasabihin, ganito, kikitain mo, magiging milyonaryo ka, bla bla bla. O, diba? Tapos naubos lang yung pera mo, dami mong binayarang membership. Wala naman palang nangyari. O, diba? Kasi nga, hindi kumpleto yung kwento. O, kailangan mong gawin ito, kailangan mong magkaroon ka ng imbitasyon na ganito, kailangan mapa-oo mo. Yan yung mga scammer, yumayaman lang may-ari. Tingnan mo yung isang kandidato dyan. O, tama mali. Diba? Wag ko ng pangalanan. Kayo naman, papangalanan nyo pa eh. Anyway, ganyan po talaga pagbudol. Diba? Pagbudol, iba yung sinasabi sa ginagawa. Katulad nga daw ito ni Marcos. Sabi ni VP Sara Duterte, may hallmark of being a scammer. Meron siyang tatak scammer. Bakit kanyo? Kasi nga po, di ba nakita nyo naman yung mga pangako na 1 milyong pabahay, yung baha gagawing tangin nun yun, shit. Yung baha, yung keso iipunin. Alam mo maganda, since magkakaroon tayo ng fuel crisis, gawin mo yung baha na gawin mo na lang siyang gasolina. Ayun, malaki matutulong sa bahay natin. Pero syempre, alam naman natin, hindi posible yun. Pero pwede mo naman sabihin yun. Anyway, puro ka naman ganyan daldal lang ng daldal. Hindi naman na totoo yung mga sinasabi mo, puro mo pautot mo totoo naman. Sabihin mo na ito, pag umulan at bumaha, gagawin natin yung gasolina. At ipapamahagi natin yan. At sabay-sabay nating sindihan. Joke lang po. Hindi pa tayo nag-ano ng violence. Pero di ba? Ganyan kasi ang ating ewan ko, hindi pala ating presidente nyo. Kayo lang ang nabudol presidente ninyo na sinasabing 20 pesos na bigas na para lang masabing totoo at napatupad kukuha lang siya ng ilang tindahan dyan ang bibenta ng 20 pesos, bibigyan niya ng bigas. Ito, ibenta ninyo 20 pesos para masabing promise fulfilled. Grabe pagiging scammer, Hindi, di ba? Alam mo, yun yung mga bagay na na Hindi, ito, halimbawa lang Again, ulitin ko, not all networking is a scam. Is a scam. Okay? Hindi ho lahat ng networking. Marami lang. Di ba sa networking, sasabihin sa'yo, magiging milyonaryo ka. Yayaman ka, makakabili ka ng sports car na second hand na pinagpalit-palitan nyo ng mga networker. Sabihin sa'yo. Tapos anong gagawin mo? Ganito lang gagawin mo Kunwari, ganito. Pero sa totoo lang, inutang mo lang naman yun. Sa totoo lang, binigyan ka lang ng puhunan ng leader mo para magkaroon ka ng pera pang-akit sa mga aayain mo. Kasi ganun yun aayain mo sila, talagang i-invite mo pa sila. Dumating na muna kayo dyan sa meeting natin Pagdating natin sa meeting nyo, salubungin nyo ako tapos naka-sports car ka. Tapos ngayon, sasabihin mo ngayon yun dun sa seminar na ginawa mo. Kita nyo yung sports car ko, kayo rin magkakaroon ng ganyan. Hindi naman nila sinasabi na hiram lang pala yun. So yun yung style ng pagiging scammer. Tama, mali? Parang ganun ginagawa sa bigas gawin natin ganito magbenta lang yung mga ilang ng 20 pesos na bigas. Tapos sabihin na natin, promise fulfilled, di ba? Gago! Yang ganyang style po yan ng pangi-scam, mga kababayan. Yan po talaga ang style ng scammer, di ba? Hindi talaga kinikwento yung buo, ikikwento kalahati, half lies. Alam nyo, sabi nga nila, hindi porket sinabi sa iyo yung kalhating katotohanan, ay wala nang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ang isang sinabi ay 100%.
pag ang sinabi lang ay 50% na katotohanan, ibig sabihin yung 50% kasinungalingan. Ang tawag yan, scamming pa rin. Yumaman nga, pero wala naman nangyari. Wala namang effort kung hindi pinautang ka lang o di kaya nanloko ka lang, nang scam ka rin. Hindi sa'yo sinabi na ang networking na to, scamming ito. Di ba? Tapos ganun din kay Pangulong Marcos. Ang dami sinasabi, tapos hindi naman pala totoo. Yung iba, sasabihin lang, 20 pesos, okay na, ayos na. Pero sa totoo lang, ilan lang naman na tindahan yun. Siguro doon lang sa isang lugar yun, di ba? Yun ang natawag na way of scamming the people o binubudol mo sa pangako mo. Ang dami mapapu niyan. Ang dami pang mga pangako na halimbawa, bibigyan ko kay isang pampangako, yung pangako nila na 3-minute response. Di ba? Pambubudol yan eh. Parang yung ini-scam ang mga Pilipino niya, sasabihin nyo 3-minute pero pagtawag ninyo, naka-ready naman pala sa tabi. Di ba? Minsan nauuna pa eh. Hindi pa nga tumatawag. Yung emergency, nandun na sa lugar. Anong tawag mo doon? Scamming. Ayun ay pambubudol, tawag doon. Di ba? Kaya nga mga kababayan, ito pa, bigyan ko kayo isang scamming ngayon na nangyayari sa tinanggal yung Pogo. Ako talaga, against ako dyan sa Pogo. Noong panahon lamang ng pandemya, dyan tayo pumayag. Bakit? Kasi nga, maaaring source of income yun ng gobyerno at mga Chinese lang. Kasi lockdown yun eh. Bawal lumabas sa mga Pilipino. So talagang majority dyan, Chinese lang talaga. Tapos, yung dati allowed po dyan, Chinese lamang po. Pero hindi, lumawak na. Ayan. Kaya dapat talaga mawala na yung Pogo na yan. Agree ako dyan. Pero anong pambubudo lang ginawa dyan? Kaya pala tinanggal ang Pogo para mamayagpag yung mga online na sugal. Nakita naman po natin ngayon. Di ba? Napakaraming TikTok nga niya, mga comedy. Dati, nagmamaneho ng kotse, tapos nag 10 times 10 times. Di ko maintindihan kung ano yung 10 times 10 times na yun eh. Tapos, anong nangyari? Sumunod, nakamotor na lang. Tapos sumunod, nakabisikleta na lang. Sumunod, naglalakad na lang. Sumunod, wala na kinakain. Di ba ho? Anong ibig ko sabihin? Yan is way of scamming na parang pinalalabas ng gobyerno, we are against gambling. Masama yan. Oo, you are against gambling. Yung ang Pogo, offshore gaming. Di ba? But in reality, yung local gaming, yung nandito mismo sa atin, ay namayagpag. At ang target ngayon, yung mga wala pang pera. Kaya pansinin mo kahit sino. And hindi naman po siya pero makikita mo sa karsada kung ano-anong, alam mo yun, wala na. Nagre-reklamo na nga sa baba ng sahod. Mga lintik na mga manggagawa ito. Wala akong problema eh. Tama naman yung pinaglalaban natin yung mas mataas na sahod. Pero naiirita lang kasi ko. Wala ka na ngang, minimum ka na nga. Nagre-reklamo ka na nga sa mababang sahod. Tapos magsusugal ka pa sa cellphone mo. Kaya nga may isang congressman na nirereklamo niya yung pag-link ng, hindi ko po kasi alam ng GCash at saka nung games. Nandun pala sa loob ng GCash yun. Talagang pinadali, ika nga, mas alam mo kung bakit? Kasi ito ang pinagkaiba ng nandoon. Doon kasi everyone can play. Even if verified dapat yung sinasabi kasi nila, verified. Oo, madali naman dayain yun. Verify, gagamit ng ibang ID. Pero malay mo ba, yung mismo naglalaro kung minor. At least yung nasa casino, again, I'm not saying na mag-casino tayo. Pero yung mga nasa casino kasi mahigpit po dyan, yung mga gwardiya dyan. Di ba? Mahihigpit po yan na hindi talaga makakapasok. Yung mga minor dyan, wala kang makikitang minor talaga dyan. Di ba? Mukhang minor, yung mga may sponky. Nandyan. Pero yung minor talaga na sin minor, wala kang makikita dyan. At dapat mo pang sadyain yung pumunta doon para makapaglaro ka. Unlike po dun sa online, pinadali na yung pagiging sugarol mo. Kaya talagang delikado yun. So ano yun? Way of pambubudol yun. Na kunwari, concern ng gobyerno na tanggalin ng Pogo dahil nakakasira sa buhay ng mga Pilipino. Pero ano ginawa ninyo? Dumami ang online.
online casino, online sugal, online sabong, dumami. Kaya ngayon naging ano na siya. Sa totoo lang, dapat to declare ng pandemya yung hayop na yan Hindi ko maintindihan Kunwari pa, tanggal-tanggalin ng Pogo, pero yung pala, tinanggal nyo lang yung competition. Gusto ninyo, yung mga kaibigan ninyo na politiko ang nagpapatakbo ng mga online sugal. Gago! Kaya mga kababayan, sana po yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung medyo middle class income, yung mga ganyan, parang awa nyo na. Alam nyo, sabi nga nila, yan ang pinaka-bisyo na malala. Kasi sobra daw addicting yan. Hindi lamang po sa sobrang addicting, talagang uubusin ang pera mo niyan. Kapantay daw niyan yung pagiging addict. Kung yung mga addict talagang nanguubos ng mga gamit sa bahay-bahay ng mga kamag-anak nila, ng pamilya nila, lalo daw ito. Sabi nga nila, minsan mas malala pa itong sugarol kasi talagang mga ito, ginagawa nila with consciousness kasi yung mga sabog lang daw kaya ginagawa yung kasalanan. Although, masama pa rin. Pero ito daw kasi, hindi sila sabog. Nasa tamang ulirat yung utak nila, tapos gagawa sila ng mga pagnanakaw, kaya mas malala kasi mas magaling magnakaw. Di ba? Ano sa tingin nyo? Anyway, pag-usapan na nga natin, yung sinabi ni VP Sara Duterte, na tila itong si, may has the hallmark of a scammer. Yan ang sinabi ni VP. Pakinggan natin, ha? Budol ang mga pangako noong kampanya. Tinawag ng may katangian ng isang Gusto ko yun. Budol? Naalala ko tuloy yung budol sa taga-Canada. Ano na nangyari doon? Budol? Budol? Ganon yung dati. Ano ngayon? Di ba budol sabi sa inyo Lumang lipunan na yun scammer si Pangulong Bongbong Marcos nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ang palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinala. Naku po, ang sakit nun. Magagalit na naman yung asawa nito. Yung asawa ni Marcos, Sinabihan yung asawa ko na hallmark of scammer. Okay. Insan, alam mo na gagawin sa impeachment. Utusan mo na yung tuta mong pulis. Yung kahol lang kahol, yung mukhang pitbull. Utusan mo gipitin ng lahat ng mga Duterte supporter. Utusan mo na rin, Utusan ko na yung attack dog ko diyan sa PCO. Larawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Yeah. We are not. We're not surprised. Nasa Australian bise, kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Wow! Ang talino! Gago!
Ang talino ng sagot. Grabe, hindi ko matarok yung sinabi niya. Ang talino. Talagang, di ba? Ang talino ng sinabi niya. O, sino ba talaga sa amin na nambubudol? Si Marcos nagtatrabaho. Ayop. Ang talino mo, ma'am. Ang talino mo, ma'am. Sa totoo lang, ha? Hindi, alam nyo kasi, sinasabi nito na parang sino daw ba ang nagtatrabaho? Sino ba ang talagang tunay na nambubudol? Ma'am, sa totoo lang, yung presidente naman talagang dapat magtrabaho. Wala naman po ibang trabaho si VP Sara Duterte kung hindi tumambay sa opisina eh. Wala siyang ibang trabaho. Yung totoo? O hanapin mo, pakita mo sa akin sa konstitusyon ano ang trabaho ng presidente. Sige nga ho. Ano ang trabaho niya? Unless siya po ay sekretary ng isang departamento, tinanggal niyo nga, di ba? Hindi naman tinanggal. Nag-resign daw. Sige na nga. Alam naman natin kung ano dahilan eh. Huwag na tayo magpaikot-ikot na nag-resign. Pero alam naman po natin talaga ang dahilan kung bakit, di ba? So ibig ko lang sabihin, talaga naman ang trabaho ng presidente ay magtrabaho at magsilbi. Yan ang trabaho niya eh. O alis ayaw nyo, di umalis na siya dyan. Yan ang trabaho niya. Si VP Sara Duterte, ang trabaho lang niya, hintay na mawala yung presidente. Yun ang trabaho ng vice president, wala nang iba. Ewan ko dito, ulitin natin, sinabi ni Castro ha, tingnan nyo. Kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Alam namin, si Marcos, ikaw lang walang alam. Sa panahon, sa nakikita Nawa ka na kay Marcos? natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi Focus? Focus? Ikaw, talaga kayo pa yung focus? pamumulitika. Pamumulitika? Sino ba namulitika? Sino ba nagpa-impeach? Sasabihin nyo na naman, hindi naman kayo yun, kamara yun. Hindi kayo, pero yung anak ang namuno. Huwag nga tayo magbudulan. Binubudol nyo kami. Yung anak ang namuno ng signature, nangunan dyan, tapos sasabihin ninyo, walang kinalaman si Marcos. Gano'ng katanga si Marcos? Yung anak niya, may ginagawang hindi niya alam. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, sino ba namumulitika? Sino namumulitika? Sino nagdala kay Pangulong Duterte sa The Hague? Sasabihin nyo na naman, hindi utos ni Marcos. Yung mismong sekretary niya nadulas na. Kung hindi pa nagkaroon ng hearing at nagkawindang-windang, sinabi na nga nung sekretary niya pinagplanuhan. Tapos sasabihin nyo, hindi namumulitika? Naman, wala ka talagang, sinabing tama, Talagang sobrang sablay ng mga sinasabi mo. Budol ka rin, madami, sa totoo lang. Alam mo bakit budol? Kasi nga, iba yung sinasabi mo sa totoong nangyayari. Ayun ang totoong nangyari. Sa tingin mo, gagalaw yung kapulisan natin kung walang utos ng nakatataas? Ano to? Tanga naman talaga si Marcos? Ganun ba talaga siya katanga? Gumagalaw yung mga tauhan niya, yung mga pulis niya? Pati ang AFPs galaw ng walang alam si Marcos? Papapasukin yan sa loob ng Villamor Air Base na hawak ng Air Force, tapos walang alam si Marcos. Ano to, tanga? Ay, sus, wag na tayo maglokohan. Di ba? Wala nga legal basis yung pagpunta ni Pangulong Duterte sa The Hague. Bakit? Una-una, hindi dumaan sa korte natin. Pangalawa, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Walang legal basis yun. Yung sinasabi ninyo sa Interpol ay hindi yun requirement. So, ibig sabihin, there is a higher command. Don't tell me inutil to si Marcos ang nag-command yung asawa niya. Gago! At si Romualdez, di ba? Once and for all. Take full responsibility. Huwag kang bumahagang bayag mo dyan sa sa liig mo. Take responsibility. Tapos kung ano-ano dadahilan ninyo. Sino ba talaga ang nambubudol? Ang biyahe Kayo, ikaw din, isa ka pa, number 1 ka. ito ng busy sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here
to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more. Alam mo, Madam BP, ano kasi yan si Marcos kasi naiinggit yan. Kasi gusto nyo ng balita, gusto nyo ng kwento. Ito, kay kwento ka na. Kinuwento ka na ito sa SMNI. Alam ba yung kwento na doon sa Japan? Itinago talaga niya. Sa katunayan, ultimong yung media hindi alam. Diba? Nung tinanong nga na media si Claire Castro, hindi rin alam ni Claire Castro. Nalaman na lang niya, paalis na. Usually yan, mga kababayan, lahat po yan. May itinerary po kahit media binibigyan. Diba, naalala niyo yung panahon ni Duterte? Meron pa nga magsasalita muna si Pangulong Duterte bago umalis. Ano ba mission niya doon? Ano ba gagawin niya doon? Magsasalita muna para anuhin. Hindi, isinikreto. Alam niyo kung bakit sinikreto? Kasi ngayon, may Filipino Expo sa Osaka. Okay, doon po pumunta si Marcos. Pero guess what? Hindi siya pumunta doon sa Filipino Expo. Kasi alam niya mabubu siya doon. Ay, kilala ko yung mga tao doon, mga Duterte yun eh. Marami doon, party pa ng organizer. Mga Duterte yung mga yun. Bakit ko nalaman? Ako nga nagpunta doon eh. Nagpunta ako, naalala nyo itong nakaraan? Nagselta pa ako doon eh. Kahit puro dyan, kasi may K-pop na, may J-pop na darating. Puro Haponese yung nasa harap oh. Totoo. Although I respect, kasi sinabihan ako na wala tayong politika dito ah. Pero lahat ng mga tao doon, Duterte. Binabati pa nga ako eh. Oy, Duterte tayo, Duterte, 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 Duterte. Pero sinabihan ako ng organizer na Hapon na no politics because this is a Philippine Expo celebrating sa Tokyo ito ng relationship ng Japan and Philippines. Tapos para may cooperation with the embassy ng Pilipinas sa Japan or something like that. So sabi ko, sige naman may respeto naman ako sa kanila. So sinabi ko lang na patuloy lang tayong magtrabaho para sa ating mga pamilya, ganyan-ganyan, bubati-bati, di ba? Isipin mo na lang. Yung mga nandun din yun, halos yun din ang halos yun hindi ho lahat. Yun din ang mga pumunta sa Osaka, galing din Tokyo, i-organize yun. Sigurado ko, darating dun si Marcos, ibubu yan. At yun nga nangyari. Ano nangyari? Hindi siya pumunta. Alam niya kasi ibubu siya dun eh. Hindi siya pumunta, nag-create siya ng sarili niyang event. At yung sarili niyang event, maliit lang, as in maliit na function room lang. Hindi niya kayang punuin. As a matter of fact, yung ilang organizer doon, medyo kilala natin na Duterte. Kaya lang, it just happened na negosyo kasi nila yung events. So talagang kasama sa trabaho nila yon. Sila ang binabayaran ng ating embahada para mag-organize. So being professional, wala silang choice kung hindi tanggapin yon kasi silang yung accredited, di ba? So in-organize nila yon para kay Marcos. Wala silang magagawa pero marami doon Duterte supporter. Pero respeto na lang kasi nga trabaho nila yun eh. Yun ang kanilang company. Wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Respetuhin na lang natin sila. Pero alam mo ibig ko sabihin? Si VP Sara Duterte kasi kahit saan pumunta, lahat ng OFW kaya niyang i-unite. Walang biro. Kaya niyang tipunin ng mga, ako mismo na ko yan naranasan ko yan sa hangkang. Ay grabe ho, maniwala ho kayo sa akin dun sa hangkang. Talagang inakyat niya, pinigilan na nga siya ng mga dun ng mga Hong Kong police kasi pambihira si BP, ang lakas ng loob. Hindi naman sa delikado, pero syempre dudumugin ka dun Inakyat niya yung taas hanggang inikot-ikot niya. Hanggang medyo magulo na, hindi na kinaya, siya pinababa na siya. Sabi, magulo na. Talagang yung mga tao nagkakagulo na kay VP Sara Duterte. Galing talaga sabi ko, grabe ho ito. Subukan ni Marcos gawin yun. Ang daming OFW na budol bakit kanyo? Eto, sasabihin ko sa inyo. Alam mo ba, yan ang isa sa mga concern ng
mga OFW nating kababayan na nagme-message sa atin. They don't feel safe sa family nila. Kasi nga, kaliwat kanan yung nakikita nilang patayan, kaliwat kanan yung droga, yung binabalita sa kanilang mga kamag-anak nila, na si tatay, si tito, bumalik na sa pagdadrugs. Maraming ganyang kwento at sinasabi nga nung iba, alam mo, nung panahon ni Duterte, wala. Talagang sumuko tong tito ko, tatay ko, tita ko, mga pinsang ko. Sumuko nung panahon ni Duterte kasi natatakot sa tokhang. Baka madali sila. So, habang hindi pa sila sabog, sumuko na lang sila. Di ba? At saka alam mo, sa mga community, kilala naman nila kung sino yung addict eh. Kaya isinuko na rin ng mga barangay-barangay. Kaya talagang naging safe ang mga Pilipino nung panahon ni Duterte. Ngayon, ang sinasabi ng mga OFW, nagbalikan na. Kaya galit na galit ang mga OFW kay Marcos. Nakakatuwa to si BP Sara Duterte dahil siya lang uli nakapag-unite. Kahit nga yung awayan ng mga lintik na mga vloggers eh. Mantakin mo. Napatahimik niya. Isang speech lang niya. Isang tawag lang sa pangalan. Shit. Behave. Tumahimik na, di ba? Tumahimik na. Ewan ko kung sino pang pumuputak dyan. Baka gusto rin matawag yung pangalan. Hindi, nakakatuwa. Kaya nga nagbiro pa nga ako sa Facebook ko. Pero syempre may mga iba din namang hindi makaintindi. Ang hina ng comprehension. Sabi ko, si BP Sara lang pala ang sagot sa awayan ng mga Duterte vloggers. Dapat ipadala yan sa Iran para mapabati niya ang US at ang Iran. Aba sabi, antay Sara ka na ngayon? Sobrang tanga sa pagkaintindi. Ang ibig ko sabihin, magaling, uniting factor. Ibig sabihin, alam nyo, isa yan sa mga katangian ng isang presidente. Uniting president. Yan ang isang dapat. Hindi katulad nitong presidenteng meron tayo. Anong ginawa niya? Lahat ng kalaban niya, pinersecute niya. Pinakulong niya tulad ni Pastor Kibuloy. Hindi uniting eh. It's very ironic, di ba? Mantakin mo, yun ang kanilang tagline. Unity. Pero nung tungtong, lalong nagkawatak-watak ang Pilipino. Pinakulong ang mga Duterte, pina-impeach, mga supporter, pinersecute. Di ba? Kaya ito si BP, nakikita mo talaga na maturity and masasabi mong uniting president in the future. Kasi, isipin niya, kaya niyang plastikin yung sumisira ng kanilang pamilya. Di ba? Kaya niya eh. Isang pitik lang niya, tumahimik na. Ang galing nun mga kababayan. Alam mo, masasabi ko sa inyo, si BP Sara lang ang kayang gumawa niyan. Di ba? Sana talaga, tuluyan na, manahimik yung mga vloggers. Ay, by the way, mamaya ako nakokomentohan yung comment ng iba ha, kasi may nagko-comment dyan. Eto, sige na nga, komentohan na nga natin to mamaya. Ito, sorry. Yan. Banat ba, ano sa tingin mo ginawa mo? Di ba nakikisaw-saw ka na? Mag-focus ka na lang kay coffee mo ka mo. Naku, halatan chismosa ito. Nangiintriga. Accepted na yung mga GF. Ang pinaka-point, ang pagkalat ng mga photos. Ayan na naman yung pagkalat ng photos eh. Eto lang, gusto ko lang sagutin to. Unang-una, hindi ako nakikisawsaw. Ang lagi ko nga sinasabi, paulit-ulit, yung sinasabi ni BP Sara Duterte at ni Baste. Hindi pwedeng hindi i-discuss pag sinabi nila. Pag sinabi nila, national issue na yan. Because they are national figures. They are Duterte. Therefore, it has to be discussed. Kaya nga pansinin ninyo, hindi ko dinidiscuss yung issue nung magkakabila. Hindi ko nga alam eh. Kahapon po, kasama namin si Cathy Binag. Di ba? Hindi ko nga alam. Sabi ko nga sa inyo, ba't kasali ka ba sa away? Anong issue nyo? Hanggang pinakwento ko yung issue, ganito. Bakit ang gulo-gulo nyo? Ba't di na lang kayo magbangaya, magkwentuhan? Ba't di na lang kayo magkomprontahan? Bakit hindi na lang, alam mo yon,
Nag-aaway pala kayo, ba't di na kayo magkumprontahan nga at kayo nagpuntahan sa social media? Yan ang sinasabi ko sa kanya eh. Sabi naman daw niya, hindi naman daw siya kasali dun sa bangayan. Sabi niya, hindi ko alam. Kasi nga hindi ko alam eh. Oh. Again, wala po ako alam. Nagsalita na lang ako nung nagsalita na si Baste. Nagsalita na lang din ako nung nagsalita na si Kitty. Nagsalita na lang din ako nung nagsalita na si VP Sara Duterte. Because they are national figure. And national figure should be discussed. Bakit? It has relevance. At ito nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte na diniscuss ko na sa isang video ko, hindi ko na ulit-ulitin. Kaya ako diniscuss at nag-comment ito. O yan, inedit niya pa. Baka napagsabihan. Tapos, mag-focus ka na lang kay coffee mocha mo. Ang corny. Halatang mahilig sa chismis. Halatang mahilig sa chismis. Tapos sasabi niya, ang pinaka-point ng pagkalat ng photos, asan yung photos? Anong photos yung nagsasabi mo? Wala nga akong pakialam dyan. Wala akong pakialam, ikalat pa photo, kung video, o whatsoever. Ano man ay pakalat nila, I don't give a damn. I don't give a fuck. Wala akong pakialam. Di ba? Kung ano ikalat nila. Ang punto ko dito, huwag niyong idamay ang pamilya ni Pangulong Duterte. Kung gusto ninyo, magsabunutan na lang, gawa tayo ng sabunutan, boxing between the mga vloggers at kung sino man yung inaalpotera nila, gawin natin, magkita-kita dito. Gusto nyo gumawa ko ng event, i-rent ko po ang Araneta para sa inyo. Magsalpukan kayo kung gusto ninyo. Hindi, walang biro. Lahat silang mga vlogger. Sinong team dito? Team ganyan. Team ganyan. Magsuntukan kayo, magsampakan kayo. Magkuha tayo referee. Di ba? Walang problema ako doon. Sige, sali pa ako. Pusta pa ako eh. Sa pula, sa dilaw, sa green, ganyan. Gusto nyo ganyan, di ba? Okay, sa akin yung wala akong problema. Pero ang problema ko, pag tinamaan na si Pangulong Duterte, kaya nga nag-react na yung mga anak. 3 na po yung nag-react. So therefore, tinamaan na yung pamilya. Yan ang sinasabi natin. Better shut up, di ba? Dahil tinamaan na ang pamilya. Tinamaan na yung mga anak. And again, this goes both sides. Okay? I don't care kung kay Maharlika. Hindi ko nga, kita nyo nga, ang kaaway ata ni Maharlika, si Joey. Si Joey, we do not meet in the same calling in life. Gusto niya si Amy i-push. Ayoko. Diba? Tapos sasabihin nyo, anti-Maharlika. Si Maharlika, ayaw niya si Amy. Ayoko rin si Amy. Si Joey, gusto niya si Amy. Ayoko si Amy. So, wala akong papanigan yan. Ang punto ko lang dito, both sides, better shut up. Yun ang punto ko dito. Kasi ngayon, di ba, napanood nyo yung SMN ay gusto ko lang magkomento dito. Again, dito naman sa side nung nila Joey tsaka yung mga kampon niya. Hindi ko alam kung sino yung mga kasama niya. Hindi naman sila Trixie yung kasama niya eh. Yung mga dumadaldal pa doon, hindi ko kilala kung sino. Di ba? Ano pa rin sila ng doon kay Kitty. Sa akin, again uulitin ko, please naman, spare nyo naman si Kitty. I-spare nyo rin ng mga si Baste at saka si VP Sara Duterte. Na ako naaawa ko personal kay Kitty. 'Di ba? It has to come to this because doon sa chismisan nangyari. Ganito lang kasimple. Si Maharlika, meron siyang pinapatutsyadahang si Alpotera na sabi daw nila si Just daw yon. I don't give a damn. Fuck both of them. I don't care. Gusto nyo hindi ko minumura sila hindi siya, ibig ko sabihin I don't give a damn about them. Gusto nyo nga magpitikan pa kayo ng tinggil, wala akong problema nyo yan. Wala akong problema dyan. Okay, bahala kayo dyan. Ang akin, nasasaktan na kasi yung isa. Sino? Si Kitty. Ngayon, ang dahil sa lahat ng ganito, nabunyag tuloy yung pilit na kinakalimutan, pilit na ayaw banggitin. Kasi, remember, laging sinasabi noon na si Hanelet ang common law wife.
Ngayon, kailangan diretsuhin patuloy ni VP Sara Duterte na lahat lang sila girlfriend. 'Di ba? Ang sakit nun. Honestly, ang sakit nun para sa anak. Nadamay tuloy yung anak dahil sa ginawa yung awayan ni Maharlika, ni Alpotera, ni Joey, whatsoever. I don't give a damn. Ulitin ko. Wala akong pakialam sa away nila. Kaya lang yung away nilang yun, nasaktan yung mga anak. Nabulgar yung hindi dapat na sanang pinag-uusapan. Again yun lang sa akin. Kung gusto nyo magsapakan, ako magi-sponsor ng venue. Ako rin mag-sponsor ng lahat. Walang problema sa akin yun. Problema nyo yan. Gusto nyong magsuntukan dyan. Magdebate kayo kung gusto nyo. Ang SM na yung mag-host para sa inyo. Walang problema yan. Pero can you please spare the children? Both sides to Kasi naririnig ko pa itong isang side Hindi side ni Maharlika na gusto pang papangalanan kay Kitty kung sino yung tinutukoy niya. Please, parang awa nyo na. Can you please spare Kitty? Naawa ko doon sa bata. Alam ko medyo hindi na siya minor pero naaawa ko sa kanya. Masakit sa part niya yun. Masakit sa part niya na nabubulgar yung status ng kanyang nanay. Di ba? Ako nasaktan Sa totoo lang baka akala nyo iba natuwa ako dun sa statement ni VP Sara Duterte. I'm in the side of the Duterte. Si Baste at saka kaya nga ang ganda rin ng statement ni Baste di ba? Equal silang lahat. Lahat sila importante. Ang ganda nun. Yeah? Dito syempre kay VP Sara Duterte inilagay niya sa totoong at tamang kalalagayan ng kanilang ama. Na sana hindi na nangyari yan, pero dahil sa chismisan, she has to do it. And I agree na she has to do it. I support her statement. Pero sana hindi na nangyari. Kung sana tumahimik na lang ang mga chismosa. Gets nyo? Gets nyo ba? Tapos sasabihin nyo ngayon, ako ang nakikisawsaw. Hindi nakikisawsaw yan. Pagpapaliwanag sa inyong mga sarado ang isip. Again sarado kasi isip nyo. Sumaside kayo Ako wala akong side. Hindi ako sumaside kay Joey, kay Maharlika, kay Alpot. Wala akong side sa inyo. Pakialam ko sa inyo. Mabubuhay ako. Mabubuhay ang channel ko kahit hindi kayo ang topic. Buhay ito sa katunayan niya pag kayo ang topic bumababa Buhay ang channel ko kahit wala kayo. Pero bakit ko kailangan i-discuss? Kasi nga, tinamaan nyo na yung mga anak. Kailangan ipaliwanag sa taong bayan, especially sa mga Duterte supporter, kung ano ang talagang katotohanan na dapat spare the Duterte. Kaya nga ako tuwan-tuwa kasi nung nagpa-poll tayo, 93% ang sinasabi, shut the fuck up. Yun ang ating advocacy sa issue nitong chismisan nila, sa awayan nila. Shut the fuck up. Yun lang yun. Di ba? Sana tumigil na talaga. Ewan ko kung may dumadaldal pa dyan. Pero kasi sa isang pinasok ako sa isang GC. Ewan ko nga, ayoko talaga yung GC na yan. Sa totoo lang ayoko yan. May nagpasok sa akin, ewan ko kung sino. Pala! Inaaway si Badoy. Kasi nagsabi si Badoy na parang spare Kitty. Hindi na lang ako nagsalita dun Ang ginawa ko, nag-video kami ni Kati Binag. Gusto nyo makita yung video? Easy. Walang pakialaman ng may Huwag lang nangingialam ng video na may video. Amin na lang yun. Nag-send kami ng video. Para sila ay ngumiti. Sabi ko sa kanila, peace, make love. Gago! Ay, tuloy. Our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-apat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. I don't think
he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso. Pag nagsalita to, ang talino, no? No? Bakit ka nang spokesperson to? Grabe pag nagsalita eh. Wala sa hulog eh. Sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng ombudsman para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kanyang tugon. Grabe, Para sa no? Kaliwat kanan talaga yung panggigipit kay BP Sara Duterte, no? Ay, grabe, no? Alam mo, marami kasing side itong, para lang siya kaalaman ng iba kung bakit ba nagsampa pa ng kaso sa ombudsman, kung sino man yung, may nagsasabi, para bagang magkaroon ng justification na tanggalin yung impeachment sa Senate. Kasi may ombudsman investigation. Okay? Pero may nagsasabi naman na pwede namang sabay yun. Okay? Pero ang isa pang side, sinasabi naman nila, minamadali daw yun dahil sa para bago daw maalis yung appointee ni Pangulong Duterte na si Martires at ma-dismiss. Yun yung putak ng mga komunista sa Kamara. Although meron din naman mga kaalyado sila na gusto nila yung nangyari sa ombudsman mabilis. Kasi alam nyo mga kababayan, ang ombudsman kasi nakapokus. Nakapokus po. Sabihin talagang maaaring bumilis yan. At matagal na rin po kasi yung kaso niyang sinampa dyan sa ombudsman. Nauna pa nga yan alam ko sa impeachment eh. So hindi natin masasabing minamadali o nirarush for the sake of para ma-dismiss. Hindi ganun. Diba? It's just following what is necessary or what is sabihin na natin required sa batas. Na kailangan aksyonan ang mga, especially mga ganitong issue na ang Vice President ang kinakasuhan. O, diba? Akala ko ba gusto natin mabilis? Ito nga, sakto lang. Nirereklamo natin. Hindi. Natatakot ba kayo? Kasi simple lang naman po mga kababayan eh. If malakas ang inyong loob dahil malakas ang ebidensya doon sa nagkaso sa ombudsman kay BP Sara Duterte, hindi nyo kailangan magreklamo. Ibig sabihin, hindi nyo na, bakit kayo matatakot? Dapat nga matuwa kayo. Yes! Yeah, okay na yan. At least tumatakbo na. Ipapakita namin ebidensya. Ba't kayo natatakot? Pero sa impeachment sa Senate, hindi kayo natatakot. Alam mo kung bakit? Kasi sa impeachment sa Senate, hindi naman sa Senate yung impeachment trial, hindi dyan eh. Hindi dyan beyond reasonable doubt. Pinaliwanag na po natin ito sa dating video natin eh. Sa Senate, hindi beyond reasonable doubt. Kailangan lang may probable cause for a person na hindi na pinagkakatiwalaan. Kasi nga, again, impeachment trial, it's not about guilty ka ba, naging criminal ka ba. Hindi. Yung posisyon mo ba bilang pinagkatiwalaan ng mga bumoto sa'yo ay dapat ka bang ipagkatiwalaan pa. Hindi guilty yun. So, sabihin, may konting pagdududa, pwede ka nang i-impeach. Naintindihan natin. So, ano ito? Magiging labanan ito ng propaganda, especially public ang trial sa impeachment. Unlike sa ombudsman, labanan niya ng ebidensya. At yang ebidensya na yan, hindi yan for public consumption. Ibig sabihin, hindi public yung trial. So hindi pwedeng labanan ng propaganda dito. Yari ka sa judge dito. Hindi labanan ng propaganda. Dito talagang you have to prove beyond reasonable doubt na itong tao na ito ay
talagang nagnakaw, nangurap, kung ano mang akusasyon na kanilang ibinibigay o ina-accuse kay VP Sara Duterte. Kaya sila takot na takot. Kasi alam nilang hindi tatayo yung mga ebidensya. Hindi talaga tatayo. Ba't sila? Kita niya? Ba't dito tuwan-tuwa sila sa impeachment? Kasi public to eh. Masarap to, bida kami dito. Mabibidyo to. Gayon nga, yung pag-convene pa lang ng impeachment trial, talagang lahat ng news, yun ang live. Grabe nung tiningnan ko, lahat sila, grabe yung mga views, ang dami. So ibig sabihin, malaking campaign, propaganda ang itong impeachment trial para sa mga kandidato. Yung isa pa naman dyan, sabi niya open siyang tumakbong presidente. Ibig lamang sabihin nun, talagang gagamitin niya ito para sa kanyang kampanya. Yan ang politika yan eh. Huwag kang mag-alala sa mga darating na araw, magiging lamang ka ng pahayagan. Gago! Antay ka lang. Eto, pag-usapan natin ito, isa pang comment ni VP Sara Duterte na pinuna ng Malacanang. Pero alam mo, malaman ito kasi ito yung tungkol sa gera. Alam mo, this is something hindi po biro ito. Pero ako, sabi nga nila, if you are a Bible-believing person or Christian, hindi na nakakagulat itong Iran and Israel na labanan. As a matter of fact, it was in Genesis. It is part, imantakin mo the first book of the Bible, ito'y sinabi na it will happen that someday Iran and Israel maglalaban-laban. Malalim na paliwanag po ito. Ito po yung inaaral natin ngayon patuloy. Tinitingnan po natin yung mga biblical prophecy about the war between Iran, Israel, and the US and the other countries. Kaya itong mga nangyayari to, hindi na po ito nakakagulat, lalo na po sa mga nakapag-aral po ng Biblia ho. Ito ho'y parte na ho ng prophecy. Kaya nga, ang sabi dito, di ba may part doon na sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot dahil mangyayari ito, mga wars na ito, and huwag kayong matakot. God has not given you the spirit of timidity but power, di ba? So wag ho tayo matakot. But matindi ho ito in a human masabi nating impact. Government, matindi ho ito. Maghihirap po ang bawat bansa. Remember, gasoline country pa rin tayo. Ito yung sinasabi nating patay tayong bata tayo kasi at least yung iba naka-transfer na sa electric cars, electric vehicles. Marami ako sa China. Alam nyo ba doon, meron ngang lugar doon na pinagbabawal na ang hindi ka na makakakuha na registration kung gasolina pa yung sasakyan mo. Or times 2 o times 3 yung babayaran mong rehistro pagka di gasolina ka pa. Kaya nga ngayon, nakikita mo sa mga kasi nagtitingin-tingin ako sa feed ko, lumalabas sa YouTube, lahat ng EV cars na galing China, wow, pati Huawei meron. Hindi, Xiaomi pala, Xiaomi. Ang lupit. Tas kinukumpara nila sa mga European cars. Walang binatbat. Ang gaganda. Hindi lang yan, kahit to sa Japan, napakarami din po niyan. Di ba? At kahit to sa Amerika, naalala ko nung nagpunta ako San Francisco, merong mga futuristic doon, Tesla, na walang driver pero taxi. Sabi ko, hindi pwede sa Pilipinas yan. Sa San Francisco yun. Sabi ko, hindi pwede sa Pilipinas yan. Bakit? Walang hold upin yung mga hold upper. Gago! Mantakin mo kunwari pag sa kanyang taxi. Hold up to! Ay, putang ina, wala. Baka atake sa puso yun. Hindi pwede sa Pilipinas. Tsaka mantakin mo, di ba? Walang driver. Bigla may sumingit na motor. Patay ka! Hindi naman kagad sabihin na natin malakas. Hindi, kasi alam mo,
Meron naman yung aking mga four wheels, kahit pa paano, merong ganong system na yung nagpepreno mag-isa. Pagka merong merong malapit, yung magugulat ka kasi bigla magpepreno ng ganon. Nakakagulat minsan yun eh. Kasi biglang titigil yung nasa harapan mo, pati ikaw, mas nauuna pa yung response niya sa'yo. Titigil talaga. Kaya lang, hindi niya nadidetect pag tao bigla yung tumawid, pag mabilis na tawid, o di kaya motor, medyo may delay ng konti. Kung malaki-laki, walang delay. Diba? Sa atin pa naman, hindi lang motor, may pedicab, kung ano tumatawid bigla may aso. Aso nga atras. May ganung aso eh. Ngayon tumawid na bilang umatras. Ganun eh. Kaya hindi sa atin. Kawawa talaga tayo dito mga kababayan pagdating na itong gerang nangyayari ngayon. Wala po tayong pinapanigan pero sa tingin ko kasi medyo magulo itong pagpasok ng Amerika. Kasi ngayon nga nangyayari, pumasok Amerika tapos merong breaking news lang ito habang ginagawa natin tong video na ito, may breaking news. Yung Iran nag-launch ng 6 missiles toward US base in Qatar. Kaya merong explosion sa Doha. Grabe, no? I cannot imagine kasi dyan tayo naging OFW dyan sa Qatar eh. Ibig sabihin, damay na ibang bansa dito. Diba? Kasi nga, nandun yung base ng Amerika. Eto makinig kayo. This is really bad. I'm telling you. Asan pa ba ang base ng Amerika? Bakit ba sila nagkakaroon ng base? Kasi nga naman, hindi kakayanin yung, hindi ho lahat ng missiles, jet o whatsoever, kakayanin ng Amerika from going to the other countries. Minsan talaga dumadaan doon sa mga bases nila. Kaya nga itong Iran, ito breaking news lang ito. Anong binomba yung Amerika? Malayo yun. Although kakayanin naman siguro ng ilang missiles nila pero hindi ho lahat. Kaya anong ginawa nila? Ang binomba nila, Qatar. Maybe, I do not know. I do not know kung doon ba nanggaling yung pinambomba ng Amerika sa Iran. Kaya yun ang binomba nila. We do not know. But the point here, sana hindi tayo madamay. Ang problema kasi si Bongbong Marcos, inilagay yung ibang mga missiles dito. Pinupuna ito eh. Itong komento ni BP Sara Duterte na ba't daw siya nagkomento na hindi naman natin kailangan ng missiles. Pinupuna ng mga ulul at sinasabing, kita nyo na anti-China. Tanga talaga. Ay sorry, hindi pala anti-China. Pro-China daw si BP Sara Duterte. Hindi, di ba? Porket ayaw niya lang yung missile ng Amerika sa Pilipinas, pro-China na? Anong kababawan naman yan? Ako wala akong pakialam sa China. Galit niya ako sa mga China. Nagmamahala ng mga presyo dito sa Pilipinas pag nandiyan ang mga yan eh. Ang sisiga pa niya. Wala akong pakialam sa mga na yan. Ang punto ko lang dito, tama si BP Sara Duterte dito. Madadamay tayo. Sa tingin nyo hindi alam ng Iran na may missile lang Amerika sa Pilipinas? So pagka nagkagulo, alam nila na isa tayo sa mga panggagalingan na missiles. Sa tingin nyo, hindi tayo bobombahin? Ito, example na. Qatar po, binomba. Ito, baka kala ninyo, ako'y nagsisinungaling eh. Ito po Ito, ayan 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 na po ayan. Di ba? Ay, sus. Chotomate. Ay, naku, nawala. Grabe po yan, mga kababayan. Ay, grabe. May video pala. Yang si Kevin Steele. Steele ba pag-pronounce niyan? Former 12 News, Skark TV, Walk TV, anchor yan. Legit na na anchor yan. Journalist o kung ano mang media tawag nyo dyan. Ayan at meron po yung video. Nakita ko nga shinare din nung grabe, sabi ko.
This is not nice. This is not nice. You know why? Kasi may missile tayo eh. Sorry. Eto, i-play natin ito ha. Pinuntirya ni VP Sara ang foreign policy ni PBBM. Hindi ran daw handa ang bansa sa anumang gera. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwenestyon ni VP Sara ang foreign policy ng Marcos administration. Sa Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia, sinabi ng bise na dapat magkaroon ng independent foreign policy ang Pilipinas, imbes na pumiling sa Estados Unidos na partikular niyang nakita sa usapin ng West Philippine Sea. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Kinundi na rin ng bise ang pagpayag ng administrasyon na makapasok sa bansa ang missile systems ng US. Abril noong nakaraang taon nang i-deploy ang US Typhoon missile system na nasundan pa ng anti-ship missile system noong nakaraang buwan. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin? Ano ba ito, Madam BP? Tungkol ba ito sa mga vlogger na nag-aaway? Hindi nyo naman away yan! Away yan ng mga magjojowa! Malalim ito sinabi ni BP Sara. Pasok pati sa mga nag-aaway ng jowa eh. Para sa mga vlogger dyan ha, may mensahe daw si VP Sara Duterte. Hindi nyo away yan, away na mga magjojowa yan, huwag nyo nang pakialaman. Sausaw kayo ng sausaw eh, kaya gumulo eh. Hindi ba? Sorry naman. Iba pala. Away pala yan ng tama naman si VP Sara dito, hindi natin away yan, away nila yan, bakit tayo nakikisawsaw? Yung missile. Sino ang gigera sa Pilipinas? Yun. Tama naman yun eh. Alam mo kung wala tayo, kung we are an independent, kaya nga tama siya sabi niya, independent foreign policy. Kung tayo independent mga kababayan, hindi, wala namang gigeras. Anong pakinabang din sa atin? Kukunin nila yung mga kamote rider tsaka kamote driver sa atin. Yan ang marami sa atin eh. Yan ang resources natin eh. Tayo nagpo-produce ng mga kamote rider at kamote driver. Yan talaga. At saka mga kamote traffic enforcer. Yan, marami tayo niyan. Yan ang kukunin nila sa atin. Walang interest yan, sakupin tayo. Sino ba mo pakita natin yung ayan. Grabe, no? Ayan. Kaya yung mga nagsasabing gina-justify pa nila na okay lang maglagay ng base sa Pilipinas ang US. Naku po, hindi ko magets eh. Sorry I'm not anti-US. Gusto nga natin si Trump eh, pero we are not anti-US. The point here, yung ating bansa hindi dapat sumasali sa ganyang eksena. Bakit kanyo? Ano ba sa totoo lang anong pakialamang meron tayo sa kanila? Tangina, pahirapan niyang kumuha ng visa eh. Pinahihirapan tayo kumuha at pumasok sa bansa nila. Tapos gusto pa natin sila pagbigyan dito na sige unless kumikita tayo sa kanila. Hindi natin alam kung kaninong bulsa napupunta yun. Yung mga bases nila dito ngayon, yung mga training kuno, baka naman may kumikita. Yun lang ang pakinabang. O baka naman merong bank account na nakuha na. Kaya natin kailangan tulungan ng Amerika kasi may kukunin tayong pera sa Amerika. Ganun ba yun? Gago! Hindi, tell me, anong pakinabang natin? Sige nga. Sige nga, sa totoo, kawawa pa nga tayo eh. Kung sakaling, alam nyo ba, ito nakakatawa ha. Nakakatawa kasi yung Amerika humingi pa ng tulong sa China. Tapos tayo kinreate na makipag-away sa China. Mantakin mo, yung Amerikang nag-uudyok sa atin na awayin natin ng China, yung Amerika humihingi ngayon ng tulong sa China para sa Iran.
tayo. Sandali, pagkatapos mo kaming pag-awayin, ikaw, lalapit ka doon? Babay, parang istorya talaga ng mga vlogger to Mantakin mo, i-push kayo ng mga ng mga ata. Dito ako natawa Parang ganun ang ginawa ng Amerika. Sa bagay, taga-Amerika nga naman yun. Kasi binuyo niya yung mga Duterte supporter na awayin. Ay, no, kasi ganito yan, ganito. Nagpakalat, ng ganyan. Tapos, nung nagsalita si VP Sara Duterte, biglang nanahimik na. Biglang iniwan kayo sa ere. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, napagsabihan na ako, kaya hindi na ako magdadadaldal. Pagkatapos mong udyukin, awayin yung ibang Duterte supporter. So, ano nangyari sa kanila? Naiwan sila sa ere. Nagigets niya. Kahit sigurado kami, ang daming pa, may mga bye na sa'yo, banat bye. Banat bye. Pusta ko sa'yo, babalik din yan. Ang daming nagganyan sa akin noong 2022. Tama, 2022. Hindi ka nag-Marcos? Bye ka na, bye. Bugaw, bye. Ganyan pa. Kalbo. Tapos nung nabudol, umiiyak. Sorry na, banat bye. Nabudol kami. Sabi ko, takan nyo Nagpabudol kayo diba? Totoo naman Wag na, aminin na natin, nag-sorry kayo. Ibig sabihin, talagang nagpabudol kayo. Sorry na, banat boy. Balik na ako sa Banateros. Tapos eto na naman kayo. Kung sino yung budol sa inyo nun, nagpabudol na naman kayo. Tapos biglang iwan kayo ngayon sa ere. Parang ginawa ng Amerika sa China. Ay, sa Pilipinas, pagdating sa China, awayin nyo yung China, bibigyan namin kayo ng kasi ito, bigyan natin ng mga practice, mga training, mga bala, mga baril, bla bla bla, ito. Tapos di ba nilagay pa yung kanilang parang napakalaking barko? Tapos, etong nagegera na, pinalis na yung barko. Sino naiwan ngayon? Di tayo. Pag nag-away-away na sila, sinong maiiwan? Di tayo. Pag binomba, sino maiiwan? Tayo pa rin. Tapos sila bati na sila ng China. Humingi na nga ng tulong sa kanila Humingi na ng tulong sa kanila para labanan itong Iran. Saan tayo napunta? Kung sana, again kung sana wala tayong inaway, nakipag-usap tayo, diplomatic usap lahat. Again ulitin ko, hindi po ako nagsasabing hindi dapat natin proteksyonan yung island. Wala ako sinasabing ganun. Pero in diplomasya, kesa yung hate China ang pinakalat, diplomasya. Kasi nga, sa ganitong klaseng gulo, kailangan natin ng diplomasya. Hindi tayo dapat sumausaw. Dahil hindi natin kakayanin. Ganito lang tayo, ang liit-liit natin. Isang, ewan ko kung ilang bomba lang ang meron dito. Wala. Lusaw tayo. Kawawa tayo. Tapos nandito pa yung mga exercise na yan ng Amerika sa atin. Paano kung dito manggaling yung bombang ibomba sa kanila? So, magiging ganito rin tayo. Ayan, magiging ganyan tayo. Ayan. Kakayanin natin? Harangin natin yan? Kaya bang harangin ng mga akbayan yan? Gumawa kayo ng sasayaw, kakanta-kanta dyan? Kasi gumawa pa sila dyan sa dagat yung kakanta-kanta sayo. Sige, harangin nyo, kantaan nyo yan Kantaan nyo, gamaharang nyo. Kaya? Kung hindi, shut up na kayo. Huwag na tayo makipag-away. Hindi tayo dapat makikipag-away. Hindi natin to laban. Laban nila yan, huwag tayo sumali. Sana lang, ganun, maging independent tayo, which is yun po nasa konstitusyon. Diba? Independent foreign policy. Hindi, pro-China ka. Independent nga Anong hindi mo maintindihan sa independent? Independent sa lahat pati ho dito sa mga in-check. Independent, sarili tayo. Wala tayong kaaway, kaibigan natin lahat. Dapat ganun. Ganun ang ginawa ni Duterte, di ba? Friends to everyone. Kailangan kunin yung bank account sa Amerika
Ewan ko sa inyo. Anyway, maraming salamat po. Update po tayo sa mga susunod na breaking news. Bye-bye po. The next performance